2 linggo na nga lamang po mga amigos at muli na nating masisilayan sa ibabaw ng ring ang dalawang binansagang The Monster sa darating na May 2 pero May 3 sa Pilipinas. Aakyat ng Cruiserweight Division si WBC World Light Heavyweight Champion David the Mexican Monster Benavidez upang tangkaing agawin ng WBA at WBO titles ni Gilberto Zurdo Ramirez sa Las Vegas, USA. Sa parehong araw, dedepensahan naman po ni Naoya the Monster Inoue ang kanyang Super Bantamweight Undisputed title laban kay Junto Big Bang Nakatani sa Tokyo Dome, Japan. Bagamat pareho na sa top 10 pound for pound si Benavidez at Inoue. Si Inoue sa ikalawang pwesto at ikapito naman si Benavidez at sinasabi ng ilan na dapat daw lumaban sa Amerika si Inoue para masabing superstar. Ngunit iba ang sinasabi ng realidad. Numbers don't lie. Ngayon po naglalabasan na ang mga balitang sold out na ang 55,000 seats sa Tokyo Dome para sa bakbakan Naoya Inoue at Junto Nakatani na kung tutusin ay April 2 pa nga lamang po ay sold out na talaga. Sa kabilang banda ang laban ni the Mexican Monster David Benavidez kontra Gilberto Zurdo Ramirez sa T-Mobile Arena na may seating capacity lang na 20,000 ay hanggang ngayon ay hindi pa rin sold out. 2 linggo na lang laban na. Akala ko ba dapat sa Amerika lumalaban para maging superstar? Bakit si Benavidez na majority ng kanyang 31 fights ay pawang sa Amerika ginanap, ngunit bakit hindi ito makapuno agad ng venue? Kahit pa ilang beses na rin itong naging main event sa mga pay-per-view events. Ibig sabihin wala talagang katotohanan yung sinasabi nila Bruce Shushu Carrington, Sean Porter at iba pa mga analysts at iba pang fans na kailangan ni Inoue ang Amerika para maging ganap na star. Ngunit ang katotohanan ay hindi po talaga. Actually, ayon sa mga report, pagkatapos ng laban ni Inoue at Nakatani, opisyal na itong magiging 4th highest live gate in boxing history, kahilera ng Mayweather-Pacquiao, Mayweather-McGregor at Canelo Crawford. Ibig sabihin dadaigin din nito ang naging laban ni Tank Davis at Ryan Garcia na sinasabi na kapag-generate ng gate revenue na $22.8 million. Dahil ang Inoue versus Nakatani po mga amigos ay inaasahang makakapag-generate ng $29 to $30 million gate revenue. Samantala sa iba pang balita ayon sa ating trusted source na si Mike Coppinger ng The Ring Magazine, babakatihin na umano ni IBF World Super Lightweight Champion Richardson Hitchins ang kanyang titulo at aakyat na ito sa welterweight division. Ayon sa panayam ni Mike Coppinger sa manager ni Hitchins na si Keith Connolly, naging mahirap daw po para kay Hitchins na pagdesisyonan ang pag-akyat sa 147 pound division. Pero hindi na talaga mapipigilan ng paglaki ni Hitchins, kailangan niya nang umakyat sa welterweight. Dahil 16 anyos pa lamang ito ay lumalaro na ito sa 140 pound division. Naniniwala si Keith Connolly na magiging mas malakas pa si Hitchins sa welterweight at sa susunod na 12 buwan mapapalaban na ito sa world title fight sa welterweight division. Sa iba pang balita, sa wakas nakapasok na po sa top 10 pound for pound rankings ng The Ring Magazine si Emmanuel Baquero Navarrete. Kung di ako nagkakamali, halos 8 taong champion na itong si Navarrete. Pero ngayon lang siya nakapasok sa pound for pound rankings. Posibleng isa sa malaking dahilan ng pagpasok niya sa top 10 ay ang impresibong panalo niya kontra Eduardo Sugar Nunez nitong nakaraang buwan ng Pebrero, kung saan nagawa nga po ni Navarrete na maging Unified World Champion. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.